I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At yung necro po natin kanina ay hindi po natuloy. At pag-pray po natin na yung isa po ay dito sa Barangay San Isidro ay makapag-schedule na po tayo. And pag-pray natin na comfort po natin yung bereaved family. At nasalwinin ko po yun personally, si Ate Clarissa. And salamat sa Panginoon dahil tumanggap po siya sa Panginoon bilang tagapagligtas. At pag-pray po natin yung family nila, yung comfort. At ganoon na rin po yung necro para marami pong makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, pagpalaan niyo po ang aming pag-aaralan na inyong salita ngayong gabi. Tayo po ang maluwalhati, Panginoon, na abutin niyo po ang aming mga pangangailangang spiritual, na mayroon po kami mapulot na mensahe ninyo, prinsipyo, at encouragement. Pagpalaan niyo po ang lahat ng nakikinig, saan man sila naroroon. Ingatan niyo po sila sa po ng kanilang pamilya, Panginoon. Palagoy niyo po sila at patibayin ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito na po tayo sa Luke chapter 2 verse 22. Hanggang 38. Okay, so sabi po ng Bible, and when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves and 2 young pigeons. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel and the Holy Ghost. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord Christ. And he came by the Spirit unto the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law. Custom of the law. Then 28. Then took he him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. And Simeon blessed them and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. And there was one Anna, a prophetess, a daughter of Phanuel, the tribe of Aser. She was of a great age, and had lived with husband 7 years from her virginity, and she was a widow of the 4 years, which departed from not from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. And she coming in the instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that look for redemption in Jerusalem. Ito po, ang kwentong ito po ay patungkol po yan sa sa pagpipresent sa ating Panginoong Jesucristo doon po sa templo, And
after the purification ni Mary po, sapagkat may batas po ang mga Hudyo, pag nanganak ay they are considered unclean for a certain period of time. So bago ma-purify. Okay, so pag-aralan po natin. Una po, yung purification po dito, katarismos sa Greek. Katarismos, cleansing or washing of purge. Yan po. Yung holy po dyan, hagios, consecrated, set apart. And then yung sacrifice, tusia, a purification offering. So, nag-o-offering po sila. Purification offering. Okay? So, turtle doves and pigeon, sabi ng Biblia. Devout naman po dyan, si Simeon, ay circumspect or taking well. And then yung lighten po dito, sa verse 32, is apocalypsis, disclosure. Okay, or be revealed. Okay, so tignan po natin ang pwede nating mapulot sa mga sa talatang po ito. So, Mary and Joseph taking the infant Jesus to the temple in Jerusalem to present him to the Lord, fulfill purification laws, and offer a sacrifice. Yan po ang tungkol dyan sa binasa po natin. So una, when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Okay, so sabi po dyan sa verse number 22, yan po ang pamagat natin, to present him to the Lord. Ito pong mga versikulong ito na binasa po natin, ay yan po ang pamagat po niya talaga. To present him unto the Lord. Presenting Jesus Christ to the Lord doon po sa templo sa Jerusalem, mga kapatid. Una muna dito, letter A, every male that opens the womb shall be called holy unto the Lord, according sa verse number 22. Sapagkat po sa kanila, sa mga Hudyo po, traditionally, lalong-lalo na po yung panganay, talagang sa Diyos po yan. Pag sinabing pong holy ay set apart, consecrated for God's purpose, consecrated for the temple work. So wala po ibang pagtatrabahuan ang lalaking anak, lalo na yung panganay, kundi sa templo po doon sa Jerusalem. Yan po ay katuruan po nila or tradisyon na talagang sa Panginoon po yan. Consecrated po yan, set apart po yan. Yan po ang ibig sabihin ng holy. Kaya alam niyo po, napakahalaga rin po yung mga lalaking anak natin, ay gamitin ng Panginoon kaysa po kung ano-anong gusto nila, di ba? So, mas alam niyo po pagka sila po ay malaki na, may pamilya na, or single, mas kampante po tayong nakikita silang naglilingkod sa Diyos. Kaysa yung wala sila sa church, wala sila sa ministry, professional nga sila, cum laude, summa cum laude, magna cum laude pa, malayo naman sa Diyos. Sabi nga ng isang nanay, pag-pray natin yung anak ko na bumalik sa Diyos. Oo, matalino yun. Talagang nag-exercise ko, pero malayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi rin ako masaya, sabi. Kaya alam niyo po, pinakamaganda po, dalhin natin sila doon sa, they are consecrated, doon sa paglilingkod at pagtatrabaho sa templo. Sa panahon natin ngayon, sa church, kapatid, napaka-confident po natin pag malapit sila sa Diyos. Pag maayos ang relasyon nila sa Diyos. Pag sila ay kinikilala nila ang Diyos. Yan po ang goal ng natin sa ating mga anak dapat. Hindi yung kung ano-anong ginagawa nila sa buhay, kung ano-anong pinipili nila. Diba? So may billion nga sila na kinahabol naman ng gobyerno. So paano yan? So letter B, to offer a sacrifice according to that which is said in the law of Moses or law of the Lord, a pair of turtle doves and 2 young pigeons. So ito pong turtle doves ay kalapati po yan na malalaki na po Itong young pigeon naman po dito, so kalapati rin po yan, tinignan ko po kanina. Pero yung pa lang, yung mga babata pa. So hindi pa makalipad yata, parang ganun po yung nakita ko sa picture kanina Ngayon, so as a part of their purification tradition na sabi dito sa verse 1, ay sa verse 22,
So, kasi po pag manganak ang babae sa katina, sa Israel, pag nanganak ang ng lalaki, considered po siya ang unclean for 7 days. Nandiyan po sa Leviticus chapter 12. Pinag-aralan ko po kanina. So, 7 days na unclean po sila. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng pumunta sa templo, hindi sila pwedeng mag-worship. Doon sa bahay lang talaga. They are considered unclean. Alright, 7. Pag nag-8 na po yung anak, dadalhin ng tatay sa templo yung anak niya, at circumcision po doon. So, ganyan po ang ginagawa sa mga Hudyo. Pero yung nanay, mananatili siya sa bahay for another after 7 days, unclean talaga. At para po yung process of purification niya, mananatili siya sa bahay ng 33 days. According po doon sa Leviticus chapter 12. So, 33 days plus 7, 40 days. Pagka babae po ang ipinanganak, ay 14 days yung uncleanness niya. Tapos, 66 days ang purification niya. Alright, consider na 80 days. So, hindi po siya pwedeng mag-worship. Kundi nasa bahay lang siya, tapusin niya yung purification period niya. Pag natapos siya po yung 40 days sa paglalaki ang anak, at 80 days pag babae ang anak, pupunta po siya sa templo at ito po, mag-offer po siya ng sacrificial offering na either, sabi doon sa Leviticus 12, lamb plus turtle doves or young pigeon. Kung wala namang lamb, ito, pair of turtle doves or, sabi ng Biblia, 2 young pigeons. Di lang po yan kumbaga pag o-offer po, ang sabi doon sa binasa ko kanina is trespass offering ba yun or peace offering, parang ganun, para maging maganda ulit, katanggap-tanggap siya na makabalik po doon sa templo, tinatanggap ng Diyos. Kaya nga po alam nyo po, yung offering po talaga kahit sa panahon natin ngayon ay part po ng worship po yan. Hindi lang po perang ino-offering, kahit po yung mga buhay natin, yung talento natin, o kaya naman yung mga pwedeng maibigay natin sa Panginoon, magamit sa kanyang gawain, part of offering po yan. Bakit? Sapagkat ganyan po natin, part ng worship po yan, mga kapatid. Para magkaroon tayo ng pagsunod din po sa utos ng Diyos. Alright? So na tayo po ay nagdadala ng ating tithes and offering, kahit po present your body sa living sacrifice, doon sa Romans chapter 12 verse 1. So part po yan, mga kapatid. Pangalawa po, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Ito po yung nag-accommodate kay Mary at Joseph noong ipipresenta po nila ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga dyan, he was just and devout. Okay? So letter A, just and devout. So pag sinabi pong devout, diba? Binasa po natin kanina doon sa umpisa. Alright, so pag sinabi pong devout, circumspect, taking well. Kumbaga, namumuhay po siya ng maingat. Maingat. Tapos just. So, kumbaga, right. Right, yung ginagawa niya, mga kapatid. Okay? So, yan po si Simeon. Kaya isa pong gusto ng Diyos po makita sa mga naglilingkod sa Kanya ay kagaya nito, circumspect, maingat siya, hindi siya naglalasing, nagsisigarilyo, hindi siya nakikinig ng mga kung ano-anong worldly and carnal or rap music. Bakit? Kasi po, devout nga ganyan po ang temple worker, ganyan po ang mga alingkod ng ating Panginoon, kapatid. So just, pag binasa nyo, pag pinag-aralan nyo po yung just, the one who do what is right. At alam nyo po ba, pinakamaganda pong gawin talaga natin sa ating buhay, gumawa ng mabuti. What is right? Sabi nga nila, right is right if you alone do it. And wrong is wrong if the majority does it. So, kahit ano pong gawin yan, kung right yan, dapat right yan Di ba? Sabi nga nung nagtatanong kay Charlie Kirk na, sabi niya, I have my own truth, sabi niya, na babae ako, sabi kasi niya ay babae siya pero gusto niya, lalaki ako, I have my own truth, sabi niya is, if anyone have their own truth, that is not truth.
Because only the Word of God is truth. Diba? So, namumuhay po ng maayos, ng maganda. Diba? Namumuhay na tama ang kanyang ginagawa. Yun po yun eh. At ang Biblia po ang batayan ng paggawa ng tama, kapatid. Diba? Pagtulong sa mga tao, pag-soul winning, Bible study, pananalangin, pagpapatawad, pagiging masipag, pagsunod sa magulang, respeto sa magulang. So, at iba pa po ng mga tamang gagawin. Alright? Ang tatay may tamang gagawin sa bahay. He is the protector, provider of the home. At yung nanay, he is the helpmate. She is the helpmate of the home. And the one who cares for the children, di ba? And the household, di ba? Yung mga organization, yung pag-aayos. So, tama po yun eh. Ganyan po. Pangalawa, letter B, the Holy Ghost was upon him. So, nasa kanya ang Holy Ghost. Isa pong patunay na nasa iyo ang Holy Ghost. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi ng Biblia sa the indwelling of the Holy Spirit. Nanatili po sa iyo, nanirahan po sa iyo yung banal na Espiritu. At dahil nanirahan ang Holy Spirit sa iyo, dapat meron po siyang bunga, di ba? Na nakikita sa iyo. Kaya nga po naniniwala po tayo ang isang ligtas, nakikita ang bunga ng Spirit sa kanya. Ano yung bunga ng Holy Spirit? Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, meekness, temperance, at sampu yun eh. So dapat nakikita po yun sa atin. Instead of hatred, dapat love. Instead of magagalitin, dapat temperance, self-control. Imbes na malungkot, dapat joy. Bakit? Langit ka pupunta eh. Niligtas ka na Diyos, malungkot ka, sa langit ka pupunta. Meron bang sa langit pupunta na malungkot? Wala. So kaya nga po, the Holy Spirit was upon him. Letter C, he should not see death. Verse 26. Hindi siya makikita ang kamatayan. Spiritually speaking, wala pong sa atin, walang kamatayan po talaga sa atin. Bakit? Meron tayong buhay na walang hanggan eh. Di ba? Spiritually speaking po, salamat sa Panginoon na namatay siya sa cross, sinilibing at muling nabuhay upang binayaran ng ating kasalanan at nirigaluhan pa po tayo ng buhay na walang hanggan. And because of that, spiritually speaking, we should not see that as well. Di ba? At langit po tayo pupunta. Alam niyo po, hindi po maunawaan ng ibang relihiyon yan. Pag kami pumupuntang religious leader sa akin, unang tanong ko sa kanya, tiyak mo ba sa langit ka pupunta? Pag sabi niya, walang nakakatiyak yan, sabi ko, pag sumama pala ako, hindi tayo sa langit pupunta. Sa impyerno pala. So ayoko naman yun, di ba? Pero salamat sa Panginoon, maliwanag sa Biblia, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, kaya hindi po tayo mamamatay, kundi buhay po tayo at hanggang sa eternity sa langit, mga kapatid. Okay? And letter D, then he took him up in his arms and blessed God. So noong pirinisyan na po ang Panginoon, he took him in his arms at blines niya po ang Panginoon or glorified. Pinuri niya po ang Diyos. Sabi dito sa verse number 28. Tapos verse 30, sabi dyan, for mine eyes have seen thy salvation because of Jesus Christ. Kaya letter A, through Jesus Christ, salvation shall be seen to all people. Hindi po religion nagliligtas, hindi po penitensya, hindi po pagpapapako sa cross, communion, confession, hindi. Hindi po yung sarili nating gawa. Wala po tayong magagawa sa kaligtasan patungo sa langit. Wala po. Hindi po sapat, mga kapatid. Sa akala ng tao, pag mabait siya, sa langit siya. Hindi po sapat. Sabi sa Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. So, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang tagapagligtas, ang palatayanan mo siya at tanggapin kung gusto mong mapunta sa langit. At panguli, letter F, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. So, liwanag to lighten. So, to lighten, para maging maayos, para maging maliwanag, para maging, anong sabi pa doon, yung lighten is yung maging magaan. Ang buhay ng tao. So, the light is Christ. And another light is the Word of God. Para po maging magaan, maliwanag, at maganda, hindi po madilim na buhay. Salamat sa Diyos, binago niya tayo, nagkaroon tayong tamang direksyon, at naging maganda ang ating pong buhay, pananaw, at pagtrato sa ating asawa at mga anak. Bakit?
kasi naliwanagan po tayo. Sa ating pong principles of the day, present your children to God so that He can preserve and use them. Present mo. Oo. Oo. So, wag kung kanino sa barkada, malapit siya. Sa barkada, layas siya ng layas sa bahay. Mobile Legend ng Mobile Legend. Pero pag sa gawain ng Diyos, ayaw pagamit. Present your children to God so that He can preserve them and use them. Number 2, the world is destroying our children, but the Lord can deliver and build them. The world is destroying our children. Gadget, di-destroy po ang anak mo yan. Pag hindi mo binantayan yan, kung anong pinapanood niyan. Minsan sumasagot yan. Mataas po ang boses sa'yo. Minumura pa ang mga magulang. So the world is destroying our children, but the Lord can deliver and build them. So present it to the Lord. Lord, ito na po ang aking anak. Parang si Samuel, prinisend ni Hannah sa temple, ginamit ng Diyos mightily si Samuel. Diba? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay na manatili. Pagpalain niyo rin po ang mga anak ninyo. Patuloy maging matibay sa inyong mga prinsipyo. Naway nakasukuha sila ng encouragement sa gabing ito mula sa inyong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Shout out po sa lahat ng nakikinig. Tatay Lito, dyan sa Batak City, Ilocos Norte. Father ko po siya. Lucito po ang tunay pangalan, Lito eh. Pero Burli daw po ang bansag sa kanya nung bata siya. So Marisa Bautista sa Mangaldan, magandang gabi Sister Marisa. At Mark Anthony Silak, dyan po sa Batak din. At sa lahat pa po ng nakikinig, whether it be live or replay, God bless you all. See you po on our next episode.